natin, mapapalaya tayo mula sa kapahamakan. And I am the life. Siya po ang buhay na walang hanggan, na makakamtan ng sinumang mananampalataya sa Kanya habang siya ay buhay pa dito sa mundong ito. Pag tayo po'y mananampalataya na, the rest being spoken here is the completeness of salvation in Christ. So kung hindi pa tayo nakatitiyak na ligtas na nga tayo, we can put our faith in Christ tonight by believing in Him, by repenting of our sin. At pag believers na tayo the same way, Christ is our salvation. Isa lang po ang paraan upang lahat ng tao ay makarating dito sa sinasabi natin ngayong gabi na makalangit na tahanan. And that is by faith in Christ. Kaya habang buhay po tayo, mga minamahal, mga kapatid, napakahalaga po na manatili tayong nananalig kay Jesus. Ito pong pananalig na ito kay Jesus ang magpapatatag sa atin habang naglalakbay tayo sa mundong ito. Ang mga bagay na ating pinanghahawakan sa pamamagitan ng pananampalataya ay higit na mas tiyak, higit na may kasiguraduhan kesa sa mga bagay na nakikita natin. Sabi ko kanina, ang lahat ng nandito sa mundo, ang mundo mismo ay gugunawin ng apoy. Kaya po, ang mga bagay na nakikita natin ay hindi mananatili magpakailanman. Pero ang mga bagay na spiritual, mga bagay na patungkol sa Diyos, yan ay walang hangganan. Kaya napakahalaga, bigyan po natin ng panahon, bigyan po natin ng halaga ang mga bagay na hindi po natin nakikita. Sa gabing ito, we are also praying for the family na naulila, na by faith in God, by your faith in God, sumain niyo po yung kanyang comfort, yung kanyang kaaliwan. Again, it's our faith in Christ that will continue to sustain and strengthen us in this life habang hindi pa po tayo umuuwi sa tunay nating tahanan. Second point is this. Kaya po, or dahil ang lungsod na ito ay totoong ipinapangako ng Diyos sa sino mang mananampalataya sa Kanya at sa Kanyang isinugong anak, ang lungsod na to ang dahilan. Dahil nakatingin tayo sa isang heavenly city na Diyos ang may gawa at Diyos ang magbibigay, ito po ang dahilan kung bakit mababaw lang ang pakikipag-ugnayan natin sa mundong ito. Ulitin ko yung sinabi ko po kanina, lahat tayo may hangganan ng buhay. Tama po ba? Pero wala po dito sa atin nakakaalam kung kailan siya mamamatay. Hindi natin alam. Sabi ni James, ang buhay ng tao ay katulad ng mist. Katulad ng yung mist sa Tagalog? Hamog. Panandalian lang. Kanina nandyan, pero maya-maya, wala na siya. Ganun po ang buhay ng tao. Kaya yung pakikipag-ugnayan sa mundong ito, sabi ng verse 9 sa Hebrews 11, dahil sa kanyang pananampalataya, siya'y nanirahan bilang dayuhan sa lupang ipinangako sa kanya. Si Abraham po ang tinutukoy. Mga tolda ang naging tirahan niya, ganoon din sina Isaac at Jacob na tumanggap din naman ng pangakong katulad niya. Ulitin ko po, we are pilgrims in this world. Mga dayuhan po tayo dito sa mundong ito. Kaya naman walang taong hindi mamamatay. Lahat tayo may hangganan ng itatagal sa mundong ito. Bagamat sa buhay na ito ay mararanasan din natin, hindi lang naman po laging pasakit, laging dalamhati ang nararanasan ng tao sa mundo. Nararanasan pa rin po natin ang mga pagpapala ng Diyos. Pero ang perfection po ng lahat ng blessing na ito ay sa susunod na buhay makakamtan. Yun ang buhay na darating after life in this earth. Kaya sabi sa 1 John 2:15-17, ang mundong ito ay hindi dapat natin kahumalingan at mahalin dahil ito'y iiwanan din lamang natin.
Kaya po, sabi sa Bible, ang katawan nating mga tao dito sa mundo ay katulad lamang ng isang tent o tulda. Panandalian lang ang itatagal. At matapos magamit ang isang tent, ito'y nililigpit na. So matapos ang buhay natin dito sa mundo, nililigpit na po yung katawang lupa na ito. At death, or after death. Third point, dito po tayo magtatapos. Ang lungsod na ating patutunguhan na nakikita natin o makikita natin sa pamamagitan ng pananampalataya ay nagbibigay sa atin ng mga matang nakatuon sa langit. Nagbibigay sa atin ng mga matang nakatuon sa langit. Sabi po ng Hebrews 11 verse 10, sapagkat matapat na hinihintay ni Abraham ang isang lungsod na Diyos mismo ang nagplano at nagtatag. This celestial city, this heavenly city is eternal. Hindi ito maglalaho, hindi mawawala. Ito po ay dako na pinananahanan o tinitirhan ng Diyos. May sinabi po sa Psalms chapter 46 verses 4 and 5. Sabi po dito, Psalms 46, 4 and 5, there is a river whose streams make glad the city of God, the holy place where the Most High dwells. Verse 5, God is within her, she will not fall. God will help her at break of day. So meron pong isang pinananahanan ng Diyos na dako, which we know as heaven. At sabi dito sa Psalms, it is the dwelling of the Most High God. This is also the heavenly Jerusalem according to Revelation chapter 2, verse 12. And finally, the glory of this city. Ang kalwalhatian ng lungsod na to. Let me go back to John chapter 14, verses 1 to 3. Bago po tayo mag-pray, ulitin ko po ang John 14, 1 to 3. Sabi po ng verse 1, do not let your hearts be troubled. You believe in God, believe also in me. My Father's house has many rooms. If that were not so, would I have told you that I am going there to prepare a place for you? Verse 3, and if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am. So what is this heavenly country? What is this heavenly place? Ito po'y dako na ang Panginoong Yesus mismo ang naghanda. You see how beautiful this place is? Na ginugusto ng Diyos na mapuntahan natin. Hindi po mga anghel ang gumawa ng lugar na to, si Jesus mismo. And if we remember, Jesus Christ is the son of a carpenter. So siya na, anak ng Diyos, ang naghanda ng napakagandang lugar na ito. Napaka-espesyal nito para sa mga taong tinatawag ng Diyos na manahan sa lugar na to. Walang kasing ganda ang langit, wala itong kasing husay o kasing ganap, sapagkat ang lugar na ito ay titirhan ng mga taong minamahal ng Panginoon. Why did Jesus go to the Father and ascended to the right hand of God in heaven? Lumisan po si Jesus, sabi doon sa binasa nating verses, para ihanda ang tahanang ito, tahanang punong-puno ng kanyang kaluwalhatian. You see, tonight I'm laboring to stir up in our hearts a desire for heaven. Ano po? Dahil dalawa lang ang pupuntahan ng tao pag namatay siya. Tanda ang langit, ganun naman kakilakilabot at nakakatakot ang lugar ng impyerno. At kaya ibinigay ng Diyos ang kaisa-isa niyang anak dahil ang nais niya, ang tao ay makapiling niya sa langit. Isa lang pong kasalanan ang magdadala sa tao sa impyerno. The sin of unbelief. If you continually reject
Christ, if you don't receive and believe and embrace Him as Lord and Savior of your life, if you're trusting in something else rather than Christ, if you think you are a good person and you will make it to heaven, and you refuse to embrace Christ, that sin of unbelief is going to lead you to death, eternal death. So nais po ni Jesus, makapiling niya tayo sa dakong ito. Sa John 17:24, binanggit po niya sa kanyang prayer. Ang lungsod na ito, na inanda ng Diyos para sa atin, ay may taglay na kagandahang ganap. Walang katulad, according to Revelation 21, verse 4. Hindi lang po literal yung kagandahan nito. Maybe we've heard that the streets of heaven is made of what? Made of what? Gold. Gold, ginto. Tingnan niyo po kung anong nakasabit sa inyong mga kababaihan, sa inyong mga tenga. Anong suot-suot nyo na necklace? Para kayong nag-iring at naghikaw ng aspalto. Tama po ba? Bakit? Kasi sa langit, inaapakan lang ang gold. Pero dito ay sing-sing natin at hikaw natin at necklace natin. Dako po ito na nagniningning sa kaluwalhatian. Pagsabi kung gaano kaganda ang langit. Dahil hindi ito madidescribe. Place na iibang uri po ng kalayaan meron dito sa dakong tayo ni Jesus ay mamatay. Kaya sabi ni Paul, malayang-malaya po ang mga nasa lugar na ito mula sa lahat ng pasakit, lahat ng pahirap at lahat ng bagay na hindi maganda na nararanasan natin sa kasalukuyan sa mundong ito. And finally, John 14 verses 3 to 6 tells us the way to this place. Verse 3 or verse 4, sabi ni Jesus, you know the way to the place where I am going. Verse 5, Thomas said to him, Lord, we don't know where you are going, so how can we know the way? Verse 6, Jesus answered, I am the way, and the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Sabi po ni Jesus, ako ang daan, katotohanan, at buhay. Ang daan patungo sa lungsod na ito ay si Jesus, na nagsabing ako ang daan. Ito ang pangakong nagbibigay sa atin ng buhay o buhay na pag-asa at sa kasalukuyan, ito po na si Kristo ang daan, katotohanan at buhay. Isipin po natin ito. Gaano man kaganda ang lungsod na pinag-uusapan natin ngayong gabi, gaano man ito malwalhati, gaano man ito kasaya, gaano man ito kapuspos ng kalwalhatian ng Diyos, at ito may eternal o walang hanggan. Subalit, kung wala namang daan papunta dito, wala din. Tama po ba? Tama po? Kasi aanin natin ang isang lugar na napakaganda kung wala namang paraan upang tayo ay makapunta roon. Subalit, sinasabi po sa atin ng Biblia, ang lungsod ng Diyos ay may daan. Iisa lang. Si Jesus lang. Wala na pong ibang daan. Sabi sa Acts, there is no other name by which man can be saved. Wala pong ibang makapagliligtas sa atin malibang sa pangalan ng ating Panginoon na si Jesu Kristo. Jesus Christ, our Lord and Savior. Ito po ang napakabuting balita. Ang dakong ito ng kalwalhatian at walang katapusang kaligayahan ay may pintuan. John chapter 10 in verses 7 and 9. Sabi ni Jesus sa verse 7, therefore Jesus said again, very truly I tell you, I am the gate for the sheep. Siya daw po ang pintuan, siya yung gate. And then inulit po niya sa verse 9, sabi ng Panginoon, I am the gate. Whoever enters through me will be saved. Whoever would put his or her trust in the Lord Jesus Christ shall be saved. Si Kristo po ang daan patungo sa lungsod na ito ng Diyos.
Acts 16 verse 31. Yung binanggit ko po sa atin kanina, na walang ibang pangalan kundi ang pangalan ng Panginoong Hesus. Verse 31, Acts 16, they replied, "Believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and your household." Maniwala, manampalataya kay Jesus at kaligtasan ay masusumpungan o makakamit sa pamagitan niya. Wala na pong ibang daan. Nag-iisa lang ang daan, natatanging daan, ang Panginoong Hesus lamang. According to Acts 4:11 to 12. Tandaan po natin na wala nang iba pang paraan, pangako at pangalang inilaan ng Diyos Ama malibang sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Siya lamang ang tanging Panginoon, siya lamang po ang nag-iisang tagapagligtas. At ang sinumang magsisi sa kanyang mga kasalanan at manampalataya kay Jesus bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas, pinapangakuan tayo ng salita ng Diyos na hindi magsisinungaling. Magkakaroon siya ng buhay na walang hanggan. Let me end with this. Mga minamahal, mga kabataan, mga bata, mga nanay, mga tatay, ang lungsod at ang daan patungo sa lungsod na ito ay handang-handa na po. Handang-handa na. At kung hahanapin po natin ito sa pamamagitan ni Jesus, ito'y tiyak na matatagpuan nating lahat. Tumayo na po tayong lahat. Before we pray for the family and let's pray. Father God, we thank you so much for this time that you've given us tonight to hear about Jesus preparing a place for us in eternity in heaven. Lord, we pray na sa mga nakinig po dito ngayong gabi, na wala yung habag sa iyong kapangyarihan, sa iyong pag-ibig, sa pagtuuban ng biyaya na manampalataya, magsisi, at kilala. In the name of Jesus, let salvation come upon this household for your glory and honor alone. Let faith arise, O God, based upon heavenly kingdom of the Father. Through repentance and faith tonight, we pray. And let your love and your joy and your peace flood the heart of everyone who puts their faith and trust in you tonight. So Lord, in the name of Jesus, embrace every person that is here. Embrace everyone that is here, O God, with the message of your saving, redeeming grace and mercy for all of us. Nais mong makasama kami sa makalangit na lungsod na ito, na tanging si Jesus ang daan. Hayaan mo pong manampalataya ang mga anak mo sa lugar na ito, O Diyos, patungo sa kaligtasang ikaw lang ang makapagbibigay. Pagpalain mo siya na nakinig ng salita mo sa ngalan ni Jesus. Ngayon po, hinihiling ko po ang family na lumapit. We continue to lift up the Castillo family, O God. We continue to lift up Brother Renato, mga kapatid po nila, mga kapatid po ni Tatay Gabriel, Panginoon. Lord, dalangin namin ang patuloy na pag-comfort mo sa kanila. Patuloy, Lord, na pagpapalakas ng kanilang kalooban. Lord, ang kalungkutan nila ay night, but rejoicing comes in the morning. Father, we pray for joy, we pray for peace and strength upon the whole family tonight in the name of Jesus. And we pray that you will continue to join si Tatay, O God. Patuloy, O Diyos, na tumingin sila sa inyo, na aming Tatay na nasa langit. Lord, we pray that you will strengthen their faith. You will continue, Lord, to pour out your mercy and grace over them as a family. Continue to embrace them, Lord. Hayaan mo, Panginoon, na sa mga sandaling ito, maranasan nila ang kalakasan na nagmumula sa iyo. Ang kapayapaan mo, ang kagalakan mo, ang kapangyarihan mo, maging kaligtasan mo, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Lord, we thank you so much. Patuloy, Lord, na i-strengthen mo sila physically, O God, sa pagod na naranasan nila throughout the time, Lord, na nandito ay palitan mo po, Panginoon, ang kasiglahan na nanggagaling sa iyo. Spiritually, Lord, let them rest in you. Let them put their faith and trust in you always.
Mentally, Lord, in their hearts, in their minds, oh God, strengthen them, Lord God, we pray. Emotionally, oh God, heal them, Father. And Lord, let your peace continue to rule and reign in this whole family, oh God. We pray, Lord, that they will trust in the Lord Jesus. Yung pangako mo that their household will be saved, oh God, according to your will, according to your purpose, let it come to pass. Even for this family, we commit them to the Lord. We bring them before your throne of mercy and grace. Yakapin mo ang pamilyang ito, Panginoon. Let salvation come upon the whole family, we pray. We pray, Lord, in your mercy and grace, in your compassion and goodness, according to your will and for the glory of your name. Embrace the whole family. Let them trust in your Son and in your Son alone. The truth, the way, and the life that is in Jesus Christ our Lord. We thank you, Father. We bless your name tonight. We give you all the glory, the honor, and the praises. In Jesus' name, amen and amen. God bless you, Paul. Thank you. Tamad na yan, anak. Magagagal tayo sa